Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat sa opportunity, nakita tayo. Sa oras na ito, alas 8:36 ng gabi sa aking orasan. 24, Lunes sa buwan ng Marso 2025. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa time na ito na binigay sa amin upang talakayin ng silibasi, isa sa mga pinag-uusapan among the Protestants. May mga misconceptions, may mga hindi magandang pagkaunawa dito. At panalangin ko na makatulong ito sa buong Catholic community nationwide. Ano ba ang ibig sabihin ng celibacy? Ano ba ang sakop nito? Para ba kanino to? Ano ba ang implikasyon nito sa mga pare at mga madre? Medyo mahaba-habang pagtalakay po ito. Panalangin namin na samahan nyo kami na maging klaro ito sa mga Katoliko. At least meron kami may sasagot sa mga tanong ng mga Protestante. Maraming salamat po at tinihiling namin ang inyong gabay, Banal na Espiritu, sa oras na ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, natapos na po tayo sa images, imahe. At ngayon po ay medyo mabigat din ho ito na issue yung celibacy. Mamaya, pag-uusapan natin, ano ba yung definition nitong celibacy na ito? Meron pong talata na ginagamit ang mga Protestante na bilang pag-atake ho sa issue ng celibacy. Ang 1 Timothy chapter 4, 1-3, opo, yun po yung sinasabi nila. Ang sabi ho dito sa Tagalog ay maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa, yun ho binanggit. At ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Thea Marie Pescador Labrador, magandang gabi kapatid. God bless sa buong pamilya, sa inyong buong parokya, sa iyong parish priest. Etong 1 Timothy chapter 4, 1-3 ay may mga misconceptions dito ang mga mga Protestante nating mga kaibigan o kakilala. Now, bilang pagtutuwid mga kapatid sa issue ng celibacy, ang termino ho na ginagamit ng Santa Iglesia sa hindi pag-aasawa ng pari ay celibacy. Ngayon, ano ba ang definition nito sa ating konteksto? Opo, ano po ba ang definition? Ang celibacy ho ay galing sa Latin word na ang ibig sabihin ay it is the state of voluntarily being unmarried. Yung salitang voluntary at yung salitang unmarried, walang asawa, sexually abstinent, o di kaya parehas. Kadalasan, ginagawa ito for religious reasons. Sa madaling salita mga kaibigan, ang celibacy ho ay hindi obligatory o sapilitan. Subalit ito ay kinakailangan upang maging 100% ang pagbibigay ng sarili ng isang lalaki o relihiyosa o madre para sa kaharian ng Diyos. Gayun din naman, hindi doktrina o dogma ng Iglesia Katolika ang clerical celibacy. Ito po ay isang disiplina, itong celibacy na issue, o kusang paghahandog ng sarili upang tularan ng Panginoong Yesus sa anyo ng paglilingkod. Diba si Jesus, wala namang asawa si Jesus eh. Opo, wala po asawa eh, binata eh. Hanggang sa mamatay si Jesus, nasa langit kasama ng God the Father, binata. Dun ho ipinattern ng simbahang Katoliko yung bagay po na ito na celibacy. Yan po ay pangpare at pang madre. Sa opisyal po na turo na simbahan mga kapatid ay mapapansin po natin sa Catechism of the Catholic Church,
meron tayong ilang mga bagay na pwede makuha po. Doon sa paragraph 1579. Opo. Ang sabi ko sa Wikang Banyaga, ganito: all the ordained ministers of the Latin Church, yung mga pare na naordinahan. Latin Church kasi nga sa Catholic Church po. With the exemption of permanent deacons. Yung mga permanent deacons, may mga asawa yan eh. Halimbawa ako, dating pastor. Di ba nagdi-desire ako maging deacon? Pwede ako maging permanent deacon. May asawa. Pero yung mga pare, bago sila ordinahan bilang pare, ino-ordain sila 2 beses eh. Unang ordination to become a deacon. Pero hindi permanent yun. Pansamantala yun, mga 2 taon siguro. Pagkatapos yan, ang bishop, o-ordinahan siya sa ikalawang pagkakataon to become a priest. 2 beses sa ordination. Sa Katoliko, una, ang seminarista na tapos sa pag-aaral niya, i-ordain bilang deacon. Pagkatapos ng mga 2 taon, depende kay bishop, ordinahan siya ulit sa pangalawang pagkakataon bilang isang pare. Are normally chosen from among men of faith who live a celibate life. Opo. And who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Mananatiling walang asawa. Called to consecrate themselves with undivided heart to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the church minister is consecrated. Accepted with a joyous heart, celibacy radiantly proclaims the reign of God. Mga kapatid, hindi to biro, no? Sinasabi mismo ng ating Catechism of the Catholic Church. Mahalaga po ito, 1579. Even puro sa Code of Canon Law sa chapter 3, number 277. Binabanggit din ho sa Wikang Banyaga, clerics are obliged to observe perfect and perpetual. Pag sinabing perpetual, nagpapatuloy. Perpetual continence for the sake of the kingdom of heaven, and therefore are bound to celibacy, which is a special gift of God, by which sacred ministers can adhere more easily to Christ with an undivided heart and are able to dedicate themselves more freely to the service of God and humanity. Sa madaling salita mga kapatid, maliwanag ang aral ng Santa Iglesia Katolika na ang celibacy o ang hindi pag-aasawa ng isang pare o ng madre ay pagtatalaga ng kanilang sarili. Para saan? Para sa interes ng kaharian ng langit. Hindi hati ang kanyang puso para sa paglilingkod sa Diyos. At ito'y tinatanggap ng isang tao na may kasiyahan sa kanyang puso sa layuning ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sa makatuwid, yung referensya ng mga Protestante na ginagamit na 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 ay taliwas at hindi tugma sa kanilang pambabatiko sa celibacy ng mga pari at ng mga madre sa Santa Iglesia Katolika. Now, dapat nating maunawaan mga kapatid na ang pagtatalaga ng sarili ng isang tao sa buhay na walang asawa ay isang kaloob na nagmumula sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, yung mga nag-aaral sa seminary, may pagkakataon na pinalalabas yan sila eh. Diba, 10 taon yung pag-aaral sa pagpapare, 5 years sa AB Philosophy, pagkatapos niyan, susunod na 5 years theology na. Sa gitna ng pag-aaral ho, pinapalabas yung mga seminarista eh, para ma-determine nila kung talagang sigurado sila 100% may tawag sila galing sa Diyos. May mga pagkakataon na hindi ho na yung kanilang gusto na maging pare hindi nagkakatotoo kasi pag lumabas may nakitang may napusuan. Siyempre pag nag-asawa hindi na pwede. Opo. Kaya hindi nakababalik para sa ikalawang yugto ng pag-aaral sa AB Theology naman. Kaya ho, sa tingin ko, hindi ito para sa lahat.
yung pagpapare. Hindi para sa lahat ang pagmamadre. Kasi meron kang isinusuko eh, 'di ba? Meron kang iwinawaksi mo yung sarili mo eh. Mahirap talaga maglingkod ng ibalansehin ba? Unlike sa aming mga pastor, sa amin talaga as much as possible, ini-encourage may asawa. Kasi nga pag nasa ministry ka, maraming temptation. Mas maganda na may asawa ang pastor. Kasi mas maganda yon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hindi ka pwede magpastor kasi wala kang asawa. Hindi naman ho ganun. Pero ini-encourage lang kasi nga mas maganda since you are dealing with families, di ba? Young people, etc. Mas malaking chance makaiwas ka sa tukso. Well, iba naman yon sa issue ng mga pastor at sa mga pagpapare. Mga kapatid, ito po yung malinaw na tinuturo, no? Mga kapatid. Kaya po meron tayong ganyang silibasi. Yan po ay pang pare at pang madre. Ngayon, sagutin ho natin mga kapatid yung pangalawa at dito tayo matatapos. Anuhin natin to, dahan-dahanin lang natin to kasi hindi ito ganun kadali matanggap. Opo, lalo na yung mga kaibigan nating protestante. Now, totoo ba na hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo? Kasi may binabanggit yung talata di ba? 1 Timothy 4:1-3. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Matagal na hong isinulat ito. Sino ba nagsulat ito? Si Pablo. Sino ba sinulatan dito? Kanino inaddress to? Ito ay personal na liham sa kanyang kapwa pastor na si Timoteo. Ito ay pastoral epistle. Mga kapatid, sinabi niya to sa kanyang kapwa manggagawa. Nasabi niya kay Timoteo na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapandinglang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Sino tong sila? Ito ay probably yung mga nakarinig na salita ng Diyos. Napakinggan ang salita ng Diyos ng mga mangangaral na si Pablo. Pero magdi-decide na iiwan yung pananampalataya. Pag iniwan nila yung pananampalataya, susunod sila sa mga mapandinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Nasabi diyan, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Mga kapatid, hindi ho ito pwedeng tumukoy sa simbahang Katolika na ang simbahan natin ay sinungaling. Kasi meron tayong paniniwala na silibasi. Hindi ho. Hindi ho maaaring tumukoy ito sa simbahang Katolika, mga kapatid. At hindi lang pag-aasawa kundi ilang uri ng pagkain. Mapagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Sagutin natin pangalawang tanong, totoo ba na ang hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo? Sa Mateo pangkat 19, talatang 10-12, ang sabi ho ganito, sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba naman ay naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumatanggap nito. May tatlo tayong gustong linawin mula sa talatang binanggit natin mga kapatid. Now, inilalarawan ng Panginoong Yesus ang mga dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi nag-aasawa. Una, ang ilan ay dahil sa katutubong kalagayan. Pangalawa, ang iba ay dahil sa kagagawa ng ibang tao, kaya hindi sila makapag-asawa. Pangatlo, ang iba ay tumatanggap ng simulain alang-alang sa kaharian ng langit. Sa pinahayag na ito ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, isa lang po ang tiyak na sagot natin.
Ang hindi pag-aasawa ng isang lalaki dahil sa nabanggit na tatlong dahilan, lalo na't alang-alang sa kaharian ng langit, ay hindi ho aral ng demonyo. Ang pangako po ng isang pari na hindi mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit ay hindi ho pagsunod ng aral. Hindi ho pagsunod sa aral ng demonyo. Kaya nga ho yung kaharian ng langit dahil sa Diyos, hindi naman para sa impyerno na kaharian ng diablo o demonyo. Mga kapatid, linawin pa natin, ang hindi pag-aasawa ng isang lalaki alang-alang sa kaharian ng langit ay hindi nagaganap ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumatanggap nito. Ang pagbibigay ng isang lalaki ng kanyang sarili upang maging pari, alang-alang po yan sa kaharian ng langit, ay isang paghirang na galing mismo sa Diyos. Hindi lahat pwedeng gawin yan. Hindi lahat ay binigyan ng Lord ng opportunity na ganyan. Selected few, mga kapatid. Kaya nga ho, ayon sa survey, kulang na kulang ho yung nagpapare. Bakit? Kasi tinitimbang siguro ng mga lalaki kung magpapari nga naman sila. 'Di ba? Parang majority ata gustong gumawa ng pamilya. Wala pa namang sistema sa Vatican na yung mga married pwede magpare. Baka tinitingnan din nila yan in the near future na yung mga katulad ko ay pwedeng magpare. I don't know. Hindi ko alam kung pinag-uusapan na nila yung possibility na doon sa mga married ay pwede na maging pare. Now, sa Hebreo 5, 1 hanggang 4, ang sabi po doon, ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos. Ang karangalan ng pagiging dakilang pari ay hindi maaring makamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Again, mga kapatid, selected few ang pagpapare. Bagamat nagdi-desire, di ba? May mga young people na nagdi-desire to become a priest, pero minsan nasasala ho ng Diyos yun eh. Kaya nga, di ba, ng mga nakalipas, ito, parang may mga open examination doon sa mga ika nga kinukonsider ang pagiging pare. Siyempre, mag-aaral muna yan sila. Hindi pa yan sigurado. Pag nag-exam sila, na mag-aaral sila, hindi yan garantiya na ika nga mapupulfill yan. Kasi mahaba-haba yan na proseso. Maganda rin yun sa isang banda. Kaya nga ang mga lalaki na nag-decide na magpare at nakalusot doon sa 10 taon, grabe ho yan mga kapatid. Kaya nga pag natapos ka ng 5 taon sa AB Philosophy, pakakawalan ka para matiyak mo sa sarili mo, may tawag ka ba talaga galing sa Diyos o baka naman sarili mo lang yun. Pag hindi ka na nakabalik, ibig sabihin nun, hindi ka talaga meant to be a priest. Baka ang disenyo ng Lord sa iyo, gumawa ng pamilya at maging lay person na tutulong na lang sa pare. Hindi naman ho masama yun. Pero ang point natin, special design ng Diyos sa individual. So, dyan lang ho muna tayo. Bukas ng gabi, pag-uusapan natin, ang mga apostol ng Panginoong Hesus ay may mga asawa tulad ni San Pedro, si San Pablo, ay nagsabi na may asawa ang tagapangasiwa sa iglesia. Bakit hindi nag-aasawa mga pare? So, pag-uusapan natin yan bukas ng gabi. So far, dalawa ho yung ating ang ating binigyang pansin ngayon na bigay natin yung definition itong ng celibacy at yung talatang paboritong gamitin ng protestante, 1 Timothy 4, 1-3. Tinuwid po natin yan. Pinaliwanag natin ano ba yung ating paliwanag dyan na simbahang katolika. Yung ating Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1579. Importante ito, tatandaan natin, paragraph 1579. Yan po ay may kinalaman sa celibacy. At nabanggit natin kanina, yung Code of Canon Law sa chapter 3, number 277. At sinagot din natin
Na totoo ba na ang hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo? Ang sabi natin, hindi po aral ng demonyo yan. Opo. Sabi natin, ang hindi pag-aasawa ng isang lalaki alang-alang sa kaharian ng langit ay hindi nagaganap ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Diyos ang nagpapasya po niyan. Kaya maliwanag na sinasabi ng Panginoong Yesus, ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang pagbibigay ng isang lalaki ng kanyang sarili upang maging pare, alang-alang sa kaharian ng langit, ay isang paghirang na galing mismo sa Diyos. Ang Diyos ang nag-oordina nito eh. Ang Diyos ang pumipili ng mga selected few ng mga lalaki. Kaya nga magdasal tayo na marami pang mga kalalakihan sa Pilipinas ang i-consider ng mabuti ang pagiging pare. Kasi may prosesong dadaanan. Medyo mahigpit tayo dyan eh. Opo, sa bagay po na yan. So, dalawang talata pinag-usapan natin. 1 Timothy chapter 4, 1-3. At yung Matthew 19:10-12 yung pinag-usapan natin. Bukas pag-uusapan natin bakit hindi nag-aasawa ang mga pare. Part 2. Okay? Dahan-dahan lang muna tayo. Mas maganda dahan-dahanin natin tong issue ng celibacy. Mga kapatid, once again, itong celibacy, it is a state of being unmarried and sexually abstinent, often associated with religious vows or convictions for personal reasons, and can be a voluntary choice. Ginusto yan eh. Voluntary, walang puwersa. Voluntaryo po yan, mga kapatid. Alright. Sana ho nakatulong yan. At ayon pa ho sa ilang mga article dito, na ilan sa mga reasons for celibacy, bakit po pinipili ng tao na wala po silang asawa. Number 1, for religious beliefs. May pagsunod sa katuruan ng isang religious teaching or may vow, panata. Pangalawa, for spiritual growth. May mga tao, lalaki o babae, they are seeking a more focused or disciplined life. Not only religious beliefs, pangalawa, spiritual growth. Ang pangatlong reason ay for personal goals. Kaya may mga tao, bakit parang ayaw mag-asawa? Kasi pinaprioritize sila yung kanilang career, yung kanilang education, at iba pang mga life goals. Ikaapat, ayon sa pag-aaral, to reduce etong stress. Kasi very stressful yung may asawa eh, di ba? Paano may babalanse yung career mo, may anak ka, may asawa ka, di ba? Meron kang mga friends, di ba? Unlike doon sa ika nga wala kang obligasyon, baga single ka, pero hindi lahat single ang disenyo ng Diyos sa Pilipinas sa mga lalaki at babae. Opo. Ikaapat na reason para ma-reduce yung stress. So yan po yung ilan sa mga reasons for celibacy. Number 1, religious belief. Pangalawa, spiritual growth. Pangatlo, personal goals. Ikaapat, to reduce stress. Mga kapatid, excited ba kayo sa mga natututunan natin? Sana nga po makatulong tong bagay na pinag-uusapan po natin. Time check, alas 8:59 ng gabi. Bukas, pag-pray po natin na maging maaga po tayo. Medyo malamig ang panahon, medyo masarap matulog. Hopefully, bukas, eksaktong oras tayo, alas 5:50 ng madaling araw. Para si kapatid na Apple ay muli natin makasama bukas, araw ng Martes. Opo. Sige. Patuloy niyo pong suportahan yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix sa YouTube. Konti na lang ho ay okay na po tayo, tatakbo na po tayong dahan-dahan yung ating YouTube channel. Pag-pray po natin, i-share po natin sa mga tropa natin sa Catholic community nationwide. So kailangan pa ni Brad Calix ng mga ilan pa para magsimula na po yung ating
blessing dyan sa YouTube. Opo. Na pwede natin magamit sa evangelization po natin. Let me challenge you mga fellow Catholics. Ano po yung aral ng simbahang Katolika eh. Napakayaman. Hindi ito makukuha lang na isang taon. It took me 4 years to decide to embrace the Catholic faith. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali intindihin. Ano siya, complex eh. Kailangan mo talagang tutukan dahan-dahan. Pero sa katulad ko na pastor na naging Katoliko, ang aking panalangin lang ay patuloy akong gabayan ng Banal na Espiritu. At syempre yung mga spiritual directors natin na mga kaparian na nag-guide sa akin sa mga aral na simbahan at yung grupo ng CFD na umaalalay sa akin at yung aking mentor. Sana dire-diretso ang aking panalangin sa gitna hanggang sa dulo, hanggang sa aking kamatayan ay mananatili akong Katoliko na si Kristo ang sentro at ang kanyang salita. At ang aking panalangin ay magampanan ko yung pinagagawa ng Lord sa akin. Merong pinagagawa ng Lord sa akin. Kung ako'y mabubuhay lamang ng 60 years old, ako ay 54 na, 55 ako sa December 2025. Sa nalalabi kong panahon sa lupa na 5 taon mahigit, ay nais kong ibuhos yung 5 taon na yan ng dahan-dahan. Maingat pero dahan-dahan na pag-i-encourage sa iilan, no? Iilang mga lalaki, probably mga binata o mga professional o mga tatay na seryoso na sumunod sa aral ng Panginoong Hesus. Na hindi nyo kinakailangang umalis ng simbahan. Na we can encourage one another to really follow the Lord Jesus Christ, to be a follower of Jesus. FOJ. We have to be a follower of Jesus. FOJ. Are you a follower of Jesus? Sana ganun ho tayo. Wala tayong ibang susundan maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya yung pinaka-pattern ng ating spiritual life, mga kapatid. At hindi aksidente na ang Panginoon ay naglalagay ng mga pastor sa simbahan niya para ho ma-guide yung mga karamihang Katoliko natin na Katoliko lang sa salita. Sana hindi lang salita. May nagsabi nga madali daw maging Katoliko pero maging tunay na Katoliko mahirap. Opo, naniniwala po ako ron. At sana hindi po tayo parang nandito lang for the sake of arts, nandito tayo kasi lolo natin, lola, nandito sa simbahan, kaya nandito rin tayo. Hindi ho. Kailangan yung totoong relasyon sa Panginoon Diyos. Yun yung binabanggit ni Brad Calix. Yung totoong conversion. Yung totoong understanding na talagang meron tayong kabanalan sa buhay, di ba? Hindi tayo yung typical na Katoliko na pasimba-simba lang. Pag may sakit, nagsisimba na. Yung okay yung negosyo, walang sakit, nakakalimutan yung pagdalo sa misa. Dapat involved tayo sa apostolate. May apostolate tayo, may ministry, mga kapatid. At nasa parokya tayo, hindi para hanapan ng mali yung pari natin, kundi to encourage our priest na magpatuloy sila sa gawain ng Panginoon Diyos. And to encourage one another, yung fellow laity natin, mga kapatid sa simbahan. Alright. Samanawa tayo ng Lord mamaya sa ating pagtulog. And Lord willing, bukas ay magising tayong lahat ng malakas ang ating pangatawan. Sige po, tayo manalangin in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Medyo maikling pagtalakay sa Celibacy Part 1. Pero mahalaga nito ay nabigyan namin ng malinaw na pagkaunawa. Ano ba yung understanding ng Katoliko? Yung perspective ng Katoliko sa issue ng celibacy. Ito yung hindi maintindihan ng mga kaibigang Protestante na pinipilit nila na ito ay turo ng dyablo. Hindi ho eh. Ang mahalaga lang kami ng mga Katoliko ay mahinahon kami na i-share sa kanila. Ano ba ito?
Again, ang mahalaga lang dito ay dire-diretso kami sa mga learning sa tulong po ninyo. At pinagdadasal namin yung mga naging matagumpay, yung mga pari na, yung mga bishop na naging matagumpay, nandun sila sa Celebrate Life, pari at madre, yung mga nasa religious organization or religious groups, Panginoon, na nagpasya na i-concentrate ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At medyo mahirap yan. Hindi yan para sa lahat. Yan ay para lang sa iilan na lalaki at babae na ang disenyo ng Diyos ay ganon. Lord, maraming salamat sa teaching na to. Ang mahalaga lang ay malaman namin to, ma-share namin to sa aming fellow Catholics. At manindigan kami sa mga gantong aral ng simbahan. At patuloy kami mag-aral. Ma-apply ito sa buhay namin, paano babalanse yung aming learning sa aming holy living, sa trabaho, sa community, sa pamilya. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa aming pagtulog mamaya ay samahan niyo kami. Ang mahalaga dito ay kung magigising man kami bukas ay patuloy kami magpasalamat sa Diyos kasi ito yung extended life ay it belongs to you. Kayo nagpapasya dyan. Ang amin lang to be grateful, to be thankful kasi hindi namin alam kung kami bukas magkikita-kita pa sa broadcast. Ang mahalaga lang just in case magigising kami, it's another day. Bagong umaga na may pag-asa dahil kay Kristo. Lord, I pray that you would bless each one of us. Ma-enjoy namin ang Christian life namin to the fullest hanggang sa dulo ng aming buhay na maglilingkod kami sa Panginoon. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Leonardano, magandang gabi bro. Maraming salamat for joining. Raydan Garcia, salamat. Christian Paul Gailan, ang presidente ho ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, maraming salamat. Miss Lea Navarro ng DYVS, magandang gabi po. God bless sa inyong pastor, sa ating mga tropa dyan sa DYVS. God bless sa ating station manager. Maraming salamat po for joining. Sino pa? Si Elenita Billete dyan sa Greece. Maraming salamat po. Noel Reyco Mailum, salamat. Richie Hensoli Jimenea, salamat. Pastor Jose Biasong, salamat Pastor for joining. God bless po sa inyong ministry sa OFWs at sa inyong pagpapastor. Maraming salamat. Pepito Barbon, bro, salamat. Regards sa buong pamilya. Edison de Mihilio, maraming salamat. Carmelia Malyari, kapatid, salamat At kay bro Vicente Mihiliano, maraming salamat po. Tea Marie Pescador, maraming salamat. At sa buong tropa ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Sa lahat ng mga opisyales, magandang gabi po. At sa ating bishop, kay Bishop Patricio Buzon sa Diocese ng Bacolod. At sa buong tropa ng DYAF, magandang gabi po sa bawat isa. Samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito. At maraming salamat sa ating learning. Bukas, kita-kits po tayo sa ating regular broadcast sa umaga, sa ating gospel for the day. Bukas po. Lord willing, magkikita po tayo. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video mga kapatid. God bless. Ingat po kayo. And bye for now.